Paggawa pa ng handicrafts ang karaniwang livelihood program na pinagkakabalahan ng mga preso sa kulungan. Pero sa Taguig City Jail, naiiba po ang training para ihanda ang mga preso sa kanilang paglaya. Hinahasa po sila para maging call center agents. Balitang hatid ni Cara David. Halos 73,000 ang dami ng mga preso sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. Sa bilang na ito, mahigit 4% lamang o 3,333 ang nasentensyahan na. Ang karamihan nakakulong habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Sa bagal ng usad ng hustisya sa ating bansa, mapag-iiwanan ang mga nakabilanggo sa mabilis na pagbabago ng mundo sa labas ng malamig na rehas. Pero sa tulong ng isang programa sa Taguig City Jail, may pag-asa ang mga preso na hindi sila mapag-iwanan. Inilunsad kasi ng lokal na pamahalaan sa tulong ng pribadong sektor at mga NGO ang English Proficiency Training at Information Technology course na magagamit sa industriya ng call center. Sa mga kursong ito, natututo ang mga preso sa paggamit ng computer at conversational English. Ang pinaka-objective po ng Bilibid ay upang mabigyan sila ng technical know-how paglabas para sa mga IT-related na trabaho. Kung magiging magandang araw ang resulta ng programa, hindi malayong magkaroon ng isang call center sa loob mismo ng bilangguan. Para sa ilang preso, ang dagdag kaalaman ay malaking tulong sa kanila oras na makamit na ang kalayaang inaasam. Paglaya ko, pwede kayo pagpatuloy sa labas yung pag-aaral ko ng computer. Kung tutusin, malaking opportunity sa akin ito eh. Binigyan ako ng scholarship. Kung halimbawa pong matuto kami, kahit ako po sa edad ko ito, mahahabol kahit sa edad ko ito, kaya ko pa rin humahawak ng computer. Sa ngayon, nasa 300 preso ang naka-enroll sa parehong kurso. Ang mga hindi kasama rito, ginugugol naman ng oras sa iba pang programa gaya ng pananahi ng eco bags at handicrafts. Pero sa kabila ng paghasa sa kanilang kakayahan sa loob ng kulungan, malaking tanong pa rin kung mabibigyan nga ba sila ng pagkakataong makapagtrabaho pag sila'y malaya na. Nagkakaroon sila ng discrimination na porket may record ka na galing sa jail, parang discriminated sila for employment. So, hindi po sila natatanggap sa trabaho. Kung susundin ang batas, ang Labor Code of the Philippines dapat wala. Dapat wala yung bias na yun. Kung talagang strictly to the requirements ang isang kumpanya na ang kinukuha niya talagang mga manggagawa, yung may kasanayan o may kakayanan, etc. etc. Payo ng Department of Labor and Employment, hindi dapat makulong ang mga dating bilanggo sa ideya ng pamamasukan lamang dahil may alternatibo pa rin dito. Magbuo sila ng isang grupo at lumapit sa Department of Labor and Employment at baka mabigyan sila ng hanap buhay. Ito yung tinatawag natin community enterprise. Cara David, GMA News.